Umaasa ang pelikula sa isang mahirap na lalaking si Juan na gumuguhit ng isang larawan ng babae sa isang kalye upang mabayaran ang kanyang nirerentahan na apartment. At nang ito ay matapos na sa kanyang ginawang portrait para sa babae ay namangha ito sa gawa ni Juan at binayaran ng hindi gaanong kalaki na halaga. At nang sisimulan na niya ang susunod na magpapaportrait sa kanya ay dumating naman ang isang mayabang at nakasakay sa isang luxury car na si Lazing kung saan sakay nito ang ex-girlfriend ni Juan na si Masha. At dahil sa gustong ipakita ni Zing sa kanyang girlfriend na tama ang pinili nitong lalaki ay kinutya niya si Juan at hinagisan ng pera at sinabihan na ang kanyang kinikita sa isang araw ay barya lang para sa kanya. At dahil sa pag-insulto ay nag-decide na lang itong iligpit ang kanyang mga gamit at pinagbuntungan ang kanyang sasakyan na lalo pang nasira. Nang makarating na sa village si Juan kung saan may mga nag-aaral bilang isang pintor ngunit nang siya ay papasok na sa kanyang apartment ay bigla siyang siningil ng landlord sa apartment. Kaya naman sa inis ni Juan ay binigay na lang nito ang binigay ni Zing sa kanya at sabay binato sa pagmumukha ng landlord. At nang bumisita siya sa isang gallery shop kung saan may mga exhibit na nangyayari ay dito niya pinapaki-usapan niya ang gallery owner na e-display ang kanyang mga obra upang may makadiscover sa kanyang mga paintings. At humingi ng bayad ang may-ari para sa isang espasyo sa kanyang pader ay bigla niyang kinutya si Juan nang makita nito ang maliit na halaga na pera ni Juan at sinabihan siya na mga basura ang mga paintings nito. Lumipat ang eksena kay Tian na isa sa kaibigan ni Juan na nawalan ng paningin taon na ang nakakalipas kung saan nagtatrabaho ito sa isang massage spa at dahil sa kanyang kapansanan ay namamanyakan siya ng kanyang mga customer. Hanggang sa dumating Juan kung saan tinitigan niya ito ng masasamang tingin. At dahil sa gustong maghiganti ni Juan para sa kanyang kaibigan ay hinipoan niya rin ang mga ito at sinabihan kung ano ang nararamdaman nila nung ginawa nila ito sa babaeng bulag. Ngunit bigla siyang sinuntok ng mga ito kaya naman umuwi ito ng may black-eyed. Kaya naman kinausap siya ni Tian na huwag na itong makipag-away para sa kanya dahil mapapahamak lang ito ngunit tila nagyabang rin si Juan na kung nakita niya lang na sabay niyang ginulpi ang dalawa at nagsusumigaw sa sakit ay baka mamangha pa ito. Ngunit tila alam ni Tian na lampas si Juan kaya sinabihan siya nito na siya ang nagsusumigaw sa takot at hindi ang mga nanghipo sa kanya. At upang hindi na lalong mapahiya ay ibinigay na lang ni Juan ang regalo para kay Tian na isang sapatos. Kung saan nagustuhan niya ito at nagpasalamat kay Juan at sumayaw ng ilang saglit hanggang sa tangkain na ng dalawa na mag-kiss. Ngunit biglang nakaramdam si Tian ng may ibang tao sa kanilang tinutuluyan kaya naman tinanong nito si Juan kung sino ito. At dito na sinabi ni Juan na ito ang kanyang kaibigan na si Meng na pinalaya sa kanila kaya dito muna ito maninirahan. Kalaunan habang nasa rooftop ang dalawa at nag-iinuman hanggang sa ito ay nalasing ay may isang spaceship ang napadpad sa kanila. Kaya naman nang magising si Juan at nakita ang spaceship ay laking gulat nito at pilit na ginigising ang kaibigan ngunit hindi ito nagigising dahil sa kalasingan. Dahil sa takot ni Juan ay agad nitong sinuot ang kanyang hoodie upang hindi mahalata ng mga ito na nakita sila ni Juan. Hanggang sa may tatlong maliit na alien ang bumaba mula sa spaceship at tila may hinahanap ang mga ito. At upang magkaroon ng ebidensya ay sinubukan nitong kunan ng litrato ang mga alien ngunit nakalimutan nito na i-off ang flash ng camera. Kaya naman nang mapansin ito ng mga alien ay agad silang tumakas kasama ang spaceship. Dahil dito ay agarang sinuri ni Juan ang lugar kung saan naroon ang mga maliliit na alien hanggang sa nakita nito ang isang ballpen na naiwan ng mga ito. Kinabukasan ay agad nitong kweninto ang nakita niya sa kanyang kaibigan na nakakita siya ng mga alien habang sila ay nasa rooftop. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kaibigan at sinabihan na nalasing lang ito. At nang siya ay may pinuportrait na babae ay bigla na lang naputol ang ginagamit nitong lapis sa pagguguhit kaya naman naghanap ito ng iba pang magagamit hanggang sa nakita nito ang isang pen na naiwan ng mga alien. At upang matapos na ang kanyang obra ay napilitan na lang itong gamitin ngunit nang sinubukan niyang gumuhit sa isang papel ng isang pabilog na hugis bato ay nabigla ito nang biglang naging totoong bato ang ginuhit nito. At upang makasiguro ay muli itong gumuhit ng isang mansanas at ilang saglit lang ay bigla itong naging totoo. At dahil sa naguguluhan ito kung totoo ba ito ay tinikman niya ito at laking gulat ni Juan na isang totoong mansanas ang kanyang ginuhit. Nang ito ay makauwi na ay agaran nitong sinabi sa kaibigan ang patungkol sa nakuha niyang pen na naiwan ng mga alien at ipinakita nito ang isang mansanas na ginuhit niya na naging totoo. Ngunit tila hindi naniniwala ang kaibigan nitong si Meng at sinabihan lang nito si Juan na magpakonsulta sa doktor. At upang mapatunayan ni Juan na totoo ang kanyang sinasabi ay gumuhit ito ng isang gold bar ngunit tila walang nangyayari. Kaya naman kinuha ito ni Meng at ibinato sa kanilang bintana ngunit laking gulat ng mga ito nang biglang nagreklamo ang landlord dahil may isang matigas na bagay ang nalaglag sa kanya hanggang sa makita nito ang isang gold bar kaya naman agad niya itong itinago at agarang umalis.
Dahil sa nakita ni Meng ay sa wakas naniwala na ito kay Wan at sinabihan niya si Wan na gumuhit ng mas malaki pang gold at dito na nga ito naging totoo na lalo pa nilang ikinamangha. At ilang saglit lang ay gumuhit ulit si Wan ng isang palasyo kung saan naging totoo ito at bigla na lang lumitaw sa gitna ng kanilang village na labis na ikinagulat ng mga residente. Dahil sa pagkagulat ng mga ito ay tumawag ito ng mga pulis at nagtanong kung paano ito nagawa sa loob lang ng 5 minuto kaya naman agad nilang nilapitan ang bahay. Kaya naman nang makita ito ni Wan at Meng ay na-realize nila na ito ay isang malaking pagkakamali kaya dapat itong matanggal sa gitna ng village hanggang sa madiskubre nito ang isang buton at dito na nga niya tuluyang nabura ang kanyang ginuhit. At bago pa man tuluyang makapasok ang mga pulis ay bigla na lang itong nawala kaya naman lalo pang nagulat ang mga residente at hindi makapagsalita dahil sa nakita. At nang makauwi na ang dalawa ay sinubukan nila Meng na gumuhit ng 2 milyong yuan ngunit nang ito ay magkatotoo ay nanatili lang ito sa mga numero. Kaya naman agarang kinuha ni Wan ang pen at gumuhit ng totoong mga pera hanggang sa bigla itong nagkatotoo dahilan upang bawain ang kanilang bahay ng mga pera. Lumipat ang eksena sa landlord kung saan pilit na nitong pinapabayad ang kanyang mga boarders at ipinapatapon ang mga display nito sa kanyang pinaparentahang apartment. Hanggang sa dumating sila Meng at Wan na suot ang isang nakakatawang kasuotan at ipinakita nito sa landlord na kaya na nilang bayaran ang kanilang tinutuluyang apartment para sa 100 taon na labis namang ikinagulat ng landlord kung saan galing ang mga pera ni Wan. Doon ay ipinakita ni Wan ang kanyang mga mag-agarang sasakyan na nakaparada sa labas ng kanilang village at agarang umalis kasama ang magandang babae upang bumili ng mas magandang mga village. Lumipat ang eksena kay Zing kung saan tumitingin ito ng mga village na pwede nilang bilhin ni Ma siya ngunit nang nalaman nila na aabot ito ng 15 milyong yuan ay agaran itong umayaw. Hanggang sa dumating si Wan at Meng kung saan sinabihan niya ang secretary na magpapagawa siya ng 2 village at 2 palasyo kung saan agaran niya itong binayaran sa harapan ni Zing at ex-girlfriend itong si Ma siya at tila nagsisisi kung bakit niya ito iniwan. Pagkagabihan ay dinala na ni Wan ang kanyang bulag na girlfriend na si Tian at sinabi na nakabili na siya ng magandang bahay para sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang kapansanan ay hindi niya nakikita na totoo ang sinasabi ni Wan kaya naman pinarinig na lang niya ang mga music hero habang sila ay papunta sa bagong nilang bahay. At dahil sa bulag ito ay kumuha si Wan ng isang taga-describe kung ano ang tunay na nasa loob nito hanggang sa nag-propose na nga ng kasal si Wan ngunit tinanggihan niya ito sa harap ng madaming tao. Kaya naman agaran itong sinundan ni Wan at tinanong si Tian kung mahal ba nito si Wan kaya naman sinagot niya rin ito na mahal niya rin ito. Ngunit natatakot lang siya na baka mapahiya lang si Wan dahil pinakasalan niya ang isang bulag na katulad niya sa kabila ng pagyaman nito. At dito na nga ipinaliwanag kay Tian ang isang magical pen na nakita niya sa rooftop na naiwan ng mga alien kung saan kaya nitong gawing totoo ang mga ginuguhit nito. Dahil sa narinig ni Tian ay nagmungkahi ito kay Wan na gumuhit siya ng mga mata na pwedeng ilagay kay Tian upang ito ay makakita. At nang ito ay sinubukan nila Wan ay nag-drawing ito ng 2 mata upang ilagay kay Tian ngunit nang ito ay naging totoo ay laking gulat ng mga ito nang mapunta ito sa balikat ni Meng. Dahil sa kapalpakan ay nag-isip pa ang mga ito ng paraan hanggang sa sinabihan ni Meng na iguhit na lang nito ang buong mukha ni Tian kung saan nakabukas na ang mga mata nito. At matapos ang 5 oras bago maguhit ang buo nitong figure at dahil sa tila wala namang nangyayari ay bigla namang nakaramdam ng pagkainis si Tian sa pag-aakalang pinagtritripan lang siya ng mga ito. Ngunit nang ito ay makalabas na ng pinto ay bigla na lang itong nawala kung saan bigla na lang itong lumitaw sa portrait na ginawa ni Wan kung saan ito ay nakakakita na. At dahil sa ito ay nakakakita na ay pinasyal ito ni Wan sa buong bahagi ng China sakay ng hot air balloon. Habang kasama naman ni Meng ang isang TikToker na nagpapatibok ng kanyang puso. Lumipat naman ang eksena sa isang actress na dinadala sa isang hospital sa kadahilan ng biglaang pagkabulag nito kung saan ito ay naging laman ng balita. Habang makikita naman ang dalawang magkasintahan na ito na nagsasaya sa kanilang trip hanggang sa nagulat na lang ang mga ito na biglaang nawala ang kanilang sinasakyan. At ganun din sa isang bangko kung saan biglaan ring nawala ang mga nakabundle na pera habang ito ay pinapanood ng mga pulis at pilit na inaalam ang nangyayari. Lumipat ang eksena kay Zing na tila nakakaramdam na ng selos kay Wan dahil sa yaman na kanyang tinatamasa. Kaya naman nang malaman ni Zing na nawawala ang mga pera sa bangko ay agaran niyang tinawagan ang pulis na nag-iimbestiga sa mga nawawalang pera at sinabi nito na alam niya kung sino ang kumuha ng mga ito dahil sa biglaang pagyaman ni Wan. Kaya naman agaran itong nagpadala ng agent kung nasaan ang mga painting ni Wan hanggang sa napansin nito na ang mga serial code ng mga yuhan ay tugma rin sa mga pera ni Wan. At dahil sa nalaman ay agaran nilang pinuntahan si Wan at pinaratangan ng pagnanakaw sa mga pera. Kaya naman dito na napilitang sinabi ni Wan na ito ay drain-on lamang nila gamit ang pen na hawak nila dahil kung ano ang may guguhit nito ay nagiging totoo.
At dahil sa hindi naniniwala ang mga ito ay hinamon nila si Juan at Meng na gumuhit ng isang Ferrari car sa labas ng police station kaya naman agaran nila itong ginawa. Hanggang sa laking gulat ng mga pulis na nagkatotoo ang kanilang ginuhit kaya naman napilitan silang pakawalan sina Juan at Meng dahil wala silang makitang ebidensya. At nang makauwi na ang mga ito ay nag-usap ang tatlo na marahil ang kanilang ginuguhit ay galing sa ibang tao kaya biglaan na lang itong nawawala. Hanggang sa may biglang kumatok sa kanilang pinto ang dahilan upang magtago ang mga ito sa pag-aakalang ito ay mga pulis. Ngunit tila nakaramdam si Tian na hindi ito mga pulis kaya naman agaran niya itong binuksan. At mapag-aalaman na ito pala ay si Masha na ex-girlfriend ni Juan na iniwan siya dahil sa pagiging mahirap nito at nagmungkahi na gusto niyang makausap si Juan ng sarilinan. At nang nagkausap na ang dalawa habang umiinom ang mga ito ay dito na nga sinabi ni Masha na gusto na niyang makipag-divorce kay Zing dahil sa pananakit nito sa kanya. Bukod pa roon ay sinabihan niya si Juan na kaya lang niya pinili si Zing dahil kailangan lang ni Masha ng financial support para sa kanyang tatay na may sakit. Hanggang sa tinanong ni Masha na kung papaano ito biglang yumaman. At dahil sa pag-inom nito ay sinabi nito kay Masha ang patungkol sa nakuha niyang pera na galing sa mga alien kung saan nagkatotoo ang mga ginuguhit nito. Ngunit sa kasamaang palad ay nilagyan pala ni Zing ng kamera ang damit ni Masha dahilan upang malaman nito ang sekreto ni Juan kung papaano ito yumaman. Lumipat ang eksena sa mga pulis kung saan nakatanggap sila ng report patungkol sa nawawalang Ferrari na katulad ng ginuhit nila Juan. Kinabukasan ay pinuntahan muli sila Juan ng mga pulis upang tingnan ang magical pen at sinabihan si Juan na isuko sa kanila ang nakakamanghang device. Dahil dito ay napilitan na lang ibigay ni Juan ang naturang pen ngunit nang pagbukas niya sa lagayan nito ay bigla din itong nawala. Hanggang sa mapag-aalaman na ito pala ay kinuha nila Zing upang gamitin sa kasamaan. Dahil dito ay gumuhit ito ng mga palasyo kung saan siya ang mistulang emperador habang makikita naman si Masha na itinali sa isang pader at pinapahirapan ni Zing. Kaya naman dito niya ginawang totoo ang isang babae na beauty queen na nakalagay sa isang magazine upang ito ay pakasalan. Habang ginagawa ito ni Zing ay makikita naman ng beauty queen na ito na matapos ang ilang parangal ay biglaan na lang itong nawala sa entablado at ito ay napunta kay Zing. At ilang saglit lang ay dumating na sila Juan at mga pulis upang pigilan ang masamang binabalak ni Zing at ipinaliwanag rin ng mga ito sa kanya na ang kanyang mga iginuguhit ay mga totoo at nalilipat lang ito sa kanya. Ngunit tila atat na si Zing na maging hari kaya naman ginawa nilang hostage ang babae, hanggang sa nagmungkahi ang tauhan nito na mag-drawing ito ng bagong planeta kung saan wala ang mga pulis. Kaya naman dito na nga ito nag-drawing ng isang spaceship upang kanilang sakyan hanggang bigla nga itong nagkatotoo at bumaba ang mga alien na nakita ni Juan sa kanilang rooftop. At tinanong si Juan kung nasaan ang kanilang pen na naiwan sa bahay nito habang sa nabilang ang kanilang atensyon sa isang tangke de gyera na ginuhit ni Zing upang sila ay pulbasan. Bago pa man pasabugan ng mga ugok ang kanilang tangke ay agaran silang pinigilan ng mga alien at itinutok ang mistulang pasabog nito sa loob ng tangke kung nasaan ang mga ito. At dahil sa takot ay sumuko ang mga ito habang si Zing naman ay hinahatulan dahil sa mga pinaggagawa nito. Nang makuha na ng mga alien ang pen na hinahanap nito ay nagalit ang isa sa mga ito nang malaman na hindi ito ang kanilang hinahanap na pen dahilan upang pahirapan si Zing. At dahil sa naawa si Juan sa kalagayan ni Zing ay inamin niya na ginamit niya rin ang kanilang device upang makatulong sa mga tao at sa kanyang girlfriend na bulag. At dahil sa pag-amin ni Juan sa mga alien ay napagtanto ng mga ito na nasa mabuting kamay ang kanilang naiwan na pen kaya naman hindi na nila tinuloy ang pagpaparusa kay Zing. At sinabi rin ng mga alien kay Juan na ang kanilang planetang Nykoke at planetang Earth ay magkatulad kung saan mayroong mabubuti at masasama. At bago pa man makaalis ang mga ito ay iminungkahi ni Juan na i-restore lahat ang mga nagawa ng magical pen kung saan maibabalik nito ang mga gamit at tao nito sa kanilang saktong lokasyon kasama na ang mga pera, sasakyan at kasuotan ni Zing at mist ang mga mata ni Tian ay nawala na rin. At dahil sa pag-restore ay bumalik rin ang sinasakyan ng mga alien sa lokasyon nito at dahil sa dami ng tao na nakakakita sa kanila ay tumakbo na sila papaalis na parang ipu-ipu. Dahil sa nangyari ay humingi ng tawad si Masha kay Juan dahil hindi nito alam na nilagyan pala ni Zing ng kamera ang kanyang damit dahilan upang manakaw ang pen sa kanya. At dito na nagtatapos ang ating movie recap. Salamat sa panunood.